Ang wish ko for this Christmas para sa community ko is lahat kami magkaroon ng sense of belongingness. Kasi sa community, dito natin may experience yung kung belong ba talaga tayong lahat. Since it's Christmas, maganda na lahat tayo nararamdaman natin yung spirit niya. And lahat tayo magkaroon ng pahinga at pause sa lahat ng mga stress and problems natin sa life. Siguro sa akin, yung wish ko para sa komunidad na kinabibilangan ko, magkaisa kami. Tapos, siguro lahat kami makapaghanda, kahit hindi naman espesyal. Lahat kami magkaroon ng pagkain sa pagkainan at maging maayos lahat sa barangay na kinabibilangan namin. Ang wish ko this Christmas sa aking community ay magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan, matigil ang higwaan sa pagitan ng mga magkakapitbahay at magkaroon ng pagmamahal at pagkasiyahan sa bawat isa, lalo ngayong panahon ng Pasko. At sana wag natin makalimutan na ang essence ng Pasko ay ang pagiging isa at magkaroon ng sa bawat tahanan ng isang puso ngayong Pasko. Ako, ang wish ko ngayong Pasko sa komunidad ko is sana maging masaya, masigla, payapa, at puno ng pagmamahalan. Kasi para sa akin, ang totoong diwa ng Pasko, hindi lamang ito sa isang selebrasyon na puno ng handa at pagbibigay ng regalo. Sobrang importante na sa loob ng isang tahanan o komunidad ay puno ng pagmamahalan, saya at sigla. Isang magandang araw mga kabarangay! Tara na't samahan nyo kami para saksihan ang mga pagkain at mga kwentong di na dapat palagpasin. Kaya huwag natin patumpik-tumpikin pa. This is the Bida Barangay, mga kwentong kanto. Sasakyan ka sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta sasakyan mo rin ako. Barangay Heroes! Ngayong araw, hahanapin natin ang isang nanay na hindi tao ang kanyang mga anak, kundi mga fur babies at matatagpuan natin siya sa General Luna Street sa Barangay 673, Paco, Manila. Para sa ating unang segment, ito ay pinamagatang Barangay Heroes kung saan masasaksihan natin ang nakakaantig na storya ni Nanay. Hindi lamang siya barangay hero, kundi hero din ng kanyang pamilya. Kaya huwag din natin patagalin pa, samahan niyo ko. At ngayon, nandito tayo sa San Marcelino Street para interviewin ang isa sa ating mga kabarangay. Nay, kamusta naman po ang experience niyo dito? Okay naman, mahirap na medyo okay din naman siya kasi pag mahirap, pag hindi naman okay, ganyan. Bale, Nay, gaano katagal na po kayo nagtitinda rito sa tapat ng 7-Eleven? 2016, So medyo matagal na rin po. Bale, meron po ba kayong mga na-witness na changes or anything na pwede nyong masabi sa sarili nyo na proud kayo? sa sarili ko ba o sa nakikita ko sa paligid? Sa sarili or sa nakita nyo po sa paligid? Proud ako sa sarili ko kasi habang nagtitinda ko, nakaka-survive ko sa pagkain pang araw-araw, nakakabayad ako sa mga utang ko, kahit walang tabi ba, yun lang naman sa akin importante. Makakain kami ng maayos sa 3 beses sa ngayon. Bale, na hindi po ba gaano kalaki ang kinikita nyo sa pagtitinda po rito sa tabi ng 7-Eleven? Ano lang to, yung pagtitinda ko dito, pangkain, panghulog, pangbayad ng bahay, yun lang, pagkain ng aso. Sapat na sa akin yung kahit wala ng tabi. Wala naman talaga may tatabi. Puro pambayad utang. Okay, Nanay. Bale po rito po sa may barangay po natin, meron po ba tayong mga na-witness or nasaksihan na parang hindi nyo makakalimutan? Dito sa barangay namin. Yes. Sa barangay namin, may natutulong din naman sila eh. Katulad ng ayuda, ganyan, bibigyan kami. Yung kung anong binigay ng gobyerno, natatanggap namin. Yun. Okay sa barangay. Yun ang na-experience ko sa barangay. Pag may binibigay yung gobyerno natin, binibigyan din kami.
How about you po, Nanay? Meron po ba kayo experience na natulungan nyo or like para masasabi nyo na talagang nakapagpabago sa buhay nyo? Tulong. Tulong ko lang yun sa magulang ko nga, yung nabibili ko yung gamot niya, gayon lang. Sa mga anak ko, kung anong maibigay na itulong ko lang sa kanya na sapat lang, hindi naman sa material na bagay. Nangyari, nagugutom sila, bibigyan sila pangkain, ganun. Ganun lang yung tulong ko. Walang material na bagay or pera na kaya ko ibigay sa kanila. Ayan, so maraming salamat po, Nanay, dahil pinuunlakan nyo ang aming interview. Ayan, magbabalik po tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tambayan sa Mamangs, mag-aral, matuto at mag-relax. Tara, kain tayo! Ayun nga mga kabarangay, nandito tayo ngayon sa General Luna Street 673. Andito tayo ngayon sa Mars Pastil para itry ang kanilang pinakabinibidang biryani chicken, di ba? And guys, nakikita nyo naman, napakaraming estudyante dito, very student-friendly, napakamura ng kanilang mga binibenta dito. Kaya tara, tikman na natin. At ngayon napaka-exciting na part na to, guys. And first time ko lang din ito matitikman na. Itong Mars na biryani. Actually, yung best-selling talaga nito dito, pastil. Kaso, sold out na siya. Sold out siya, ibig sabihin mabenta talaga. And mula pagpunta namin dito, ang dami talaga dumadaan ng estudyante dito. Ang bango. Legit. Napakabango. First time. Nagkakain tayo ng gulay, guys. Hindi puro laman. Matagal na ako hindi nakakain ng biryani. Pero this one, guys, one of the best tasting biryani to. And guys, take note, 50 pesos lang siya. Ito ha, 50 pesos lang siya and ang dami niya na. Lahat fresh, yung gulay fresh, yung manok fresh, yung kanin fresh na fresh. Sa di inaasahang pagkakataon, pumayag ang isang staff na magpa-interview sa amin kahit nakailang tanggi ang iba. At ngayon mga kabarangay, kasama natin si Tate, isa sa mga pinakamatagal ng tauhan dito ng Mars Pastil. Ano pong pangalan niyo? Taib po, Taib. Taib. Taib po. Apo. Tapos gaano katagal na po itong pesto niyo dito? Ito ano pa lang ito, mga 3 taon pa lang. Pero, Naglipat na ako. bali po dati po talaga may spot na po kayo. Padre Paura po dati. Sa Padre Paura. Ano po sa tingin niyo tayo dahilan bakit binabalik-balikan to ng mga tao? Kasi masarap ang luto, tsaka siyempre yung malinis, tsaka siyempre yung mga pangmasa, di ba, malapit sa school. And guys, isa talaga yun sa mga mga isang isa sa mga pinakamalagang part ng business Hindi lang siya affordable, malinis na, at pangmasa talaga. Very student-friendly din yung kanilang mga prices dito. And guys hindi lang sila nagbebenta dito ng pastil. May pastil sila 25 pesos. May biryani din sila na 50 pesos. And time mula ba paglipat nyo dito, nag-work na talaga kayo? Opo, dati na ako nagulog sa may-ari ito, sa kabila pa lang dati. 2001. Pero sa mga lahat po ng nyo dito, binibenta nyo, ano po talaga yung pinakamabenta? Mabenta rito yan, yung mga pastil po, yung mga yung biryani. Talaga, dinadaanan ng mga customer, hindi lang mga estudyante. Kahit Hindi mga lang foreigner, mga Indian, foreigner, mga nag-aaral dito, mga nag-school, yung mga international, marami dito dumadaan. Tsaka siyempre malinis, tsaka yung nakakatulong tayo sa mamamayan, sa mga kabataan, sa mga hindi lang yung, siyempre sa mga ibang restaurant, mahal, di ba? Siyempre nagpa-budget po dito, tapos halal po. Halal po. Halal po ito, kumakain lang Muslim or Christian. Kahit Christian pwede kumain kasi halal. As you can hear guys, halal full dito. And ang goal pala nila, di ba, affordable food for all people. Hindi lang students, foreign students, and also sa mga working people dyan. Perfect na perfect tong spot ng Mars Pastil. Again guys, thanks so much po kay Tatay. And that's it for Tara, Kain Tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mars Pastil. Sobra sa sarap, sobra sa mura.
But of course, hindi matatapos ang araw na ito nang hindi namin kayo binibigyan ng tour dito sa Tambayan sa Mamangs. Kaya tara, sundan nyo kami. Ayan, so dito sa part na to, dito po natin makita ang locker area kung saan pwede nyo pong ilagay ang inyong mga shoes and of course, magpalit ng sleepers. And Free na rin pala to. Included na to guys ha. Free na to. Kaya if ever na wala kayong socks, may mga free na sila dito. Para magamit ko sa paglalaro. tama ka dyan, partner. And of course, kung gusto nyo rin naman mag-chill, libreng-libre ang ating mini And sofa. actually guys, isa to sa mga pinaka-favorite spot ko. Kasi very aesthetic nila, di ba? Para ka lang nasa coffee shop, pero walang coffee, di ba? Pero pwede ka naman mag-order, of course, ng milk tea dito sa Mama. Tama ka dyan. Kaya nga sabi ng slogan nila, di bali ng tambay, at least, di pagod! And of course, dito naman sa may part na ito, dito natin makikita ang mga games na pwede nyo paglaruan. Meron tayo ditong Monopoly, Jenga, and of course, ang talaga namang paborito ko na nilaro namin kanina, B-Ball Blitz! And also, hindi lang siya nakaka-enjoy yung mga laro dito. Very knowledgeable din siya. Ito na to, ating word search here. And of course, ito din yung Jenga. Kasi pag Jenga, di ba, syempre gumagamit ka ng critical thinking partner, di ba? Tama ka dyan, Hindi pwedeng partner. bulot-bulot ka lang, bro. As ayun. Ito din yung isa sa mga pinaka-favorites. Kasi ano to eh, parang, di ba partner, part to ng ano natin, childhood natin, yung mga video game, na combo-combo talaga. Mga ganun-ganun. Kaya isa to sa mga pinaka-ina-enjoy ko rin. Tama ka dyan, partner. And of course, dumako naman tayo. Ito tayong manood ng mga gusto natin panoorin natin dito sa TV. And of course, pwede ka dito mag-chillax katulad na ginawa ng aking partner. But take note, of course, meron na itong additional payment. Okay, pwede rin kayo umidlap dito ha. If ever siyempre pagod na kayo galing school, gusto yung magpahinga, vacant kayo, pwede rin kayong matulog dito. And hindi rin kasi masyado maingay dito. Very chill lang din talaga dito. Kaya for sure sa mga nagpapakailan, perfect din itong spot dito. Hindi na siya pang games, pang chill-chill din siya. Tama ka dyan, partner. And huwag natin kakalimutan ang nilaro natin kaninang soccer play. Ayan. And of course, syempre, kung talaga naman nakaka-enjoy ang part nito, pupunta naman tayo kung saan pwede kang mag-aral. But of course, syempre, we just need to be quiet kasi may makita. So, this spot is very perfect for you if you are a student that's looking to hang out and chill. And also, pwede rin kayo kumain dito. Kaya as yung mag-game, pwede kayo kumain mag-milk tea, mga street food. Kaya perfect talaga yung spot dito. Pang food gift and also pang chill. Kaya ano pang hinahintay nyo? Punta na sa Tambayan sa Mama. Ngayon, natapos na tayo maglaro rito sa Tambayan sa Mamang. So talaga namang na-enjoy namin ang fun experience namin even though medyo limited lang ang oras. And ayun, napakarami naming nilaro actually. Pero hindi po yung 30%, napakadami pa. Kaso ayun nga, napagod na kami ni partner, mga kabarangay. Pero for sure mag-enjoy kayo dito, kahit mga bata man yan. At talaga namang nasaksihan natin ang mga magandang spot, masasarap na pagkain at talagang mga kwentong nakakaantig. Abangan nyo sa susunod dito sa Bida Barangay Mga kwentong totoo, na tagos sa puso. Sa bawat galaw ay kasabay